Severe tropical storm na si Pregoring o international name Podol, nanatiling stationary ang pagkilos niya pakanluran. Inaasahan pa rin papasok ito ng Philippine Area of Responsibility bukas na ng madaling araw. Na inaasahan namang tutumbukin ito ang isla ng Miyakojima, Japan sa Miyerkules. Halos buong nalalabi ng bansa makakaranas ng maaraw at malinsang panahon na may mga ilang moderate at ilang kalat-katapag ulan, especially sa kalurang bahagi ng Visayas at Mindanao. Ilang bahagi sa extreme Northern Luzon makakaranas din ng mga mauulap na himpapurin at mga ilang kalat-katapag ulan bunsod na umiiral na mahinang habagat. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Linggo, August 10, 2025. Ang oras sa ating boss may maga ay alas 11:12 na ng umaga. Patuloy tayo na katamtaman ng panahon pero overcast pa rin ang medyo iira sa atin at medyo haze lalo na dito sa amin sa Caloocan, so asahan sa buong Metro Manila. Since wala na tayong binabantayang bagyo muna sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility dahil yung si Gregorio ay kasalukuyang nasa labas pa rin ito ng ating Philippine Area of Responsibility o PAR. At inaasahan pa kung mapapabilis ang kilos niya pakanluran ay kung hindi man bago maghating gabi ito ay makatungtong ng PAR o baka bukas na talaga ng madaling araw na tuluyang pumasok ito sa ating Philippine Area of Responsibility. Ayon na rin sa mga itinaktang mga forecast track nito mula kahapon. So since wala tayong binabantayan, asahan natin na magiging katamtaman, maaraw at hot humid ang iiral sa atin sa karamihang bahagi ng bansa. Bagamat may mga ilang kalat-kalat ang aasahan pa rin ng mga isolated rain showers, lalo na sa extreme Northern Luzon bunsod na mayroong mahinang habagat dyan na mayroong accumulated water vapor na nakikitaan. Pero kung titingnan natin sa Doppler radar imagery ay wala tayong inaasahan na mataas na water vapor. Kung i-double check natin kung mataas ang estimation ng water vapor. Yan, kung titingnan natin ay medyo may mga water vapor na umiiral dito sa Hilaga, lalo na sa may bandang Batanes Group of Islands. So ibig sabihin lamang dyan medyo mayroong saturation dyan ng water vapor. So expected na mas maulap dyan sa ilang bahagi ng Ilocos Norte, ilang bahagi ng Cagayan sa dulo ng Calayan, Cagayan at Batanes Group of Islands. So may mga inaasahan pa rin tayo ng mga kalat-kalat na mga mahihina at katamtamang pag-ulan pa rin. Pero walang masyado nakikitaan dito sa Doppler radar. So kung i-double check po natin yung Siamese Doppler, kung sakaling mag-load po ito, ay makikitaan natin na mataas po yung water vapor dito pa rin sa may bandang Ilocos Norte, Ilocos Sur at ilang parte ng Pangasinan. So nakikitaan natin na medyo overcast at mas concentration po o medyo mas saturated po yung water vapor estimation dyan. So asahan ay may mga mahihinang mga pag-ulan ang aasahan. Ganon din silang bahagi ng kanluran ng Visayas, bagamat nasa baybayin ito karamitan, pero the rest ay mula sa satellite imagery makikita natin ay hindi gaano mataas ang water vapor sa kalupaan ng bansa. Ganon din sa may pinaka-satellite imagery. So, kung makikita natin halos buong bansa, katamtaman ang lagay ng panahon na mangilan-ngilan lamang ang mga mahihina at katamtamang pag-ulan. So, malinaw po yan. At ganon din sa Doppler radar, hindi gaano makapalan ang water estimation. So, mga isolated lang talaga ang mga pag-ulan. At base sa ating lightning detection system, meron tayong kakaunti lamang na inner lightning strokes. Mga 14 lamang ito at kalamitan dito yan sa dulong bahagi ng Babuyan Island at Batanes Group of Island or bandang pagitan po ng Santa Ana, Cagayan. Sa karagatan din ito ng Northern Luzon. At past 100 minutes ago or halos within 2 hours ago ay may ilang pagkidlat na umiiral dyan sa may bandang Visayas, lalo na sa may bandang Panay Island. Bagamat within 2 hours o 2 hours ago pa po ang nakalilipas. Base na rin dito sa lightning age ng huling lightning strike na naitala nila kanina lamang. So wala namang masyadong aktibong lightning strikes ngayon sa kalupaan ng bansa. So ibig sabihin ay magiging katamtaman ang panahon natin at magiging mas maaraw ang ating maghapon pa rin kahit papaano.
So nakataas ngayon ang thunderstorm advisory mula sa data feed ni Pag-asa dito sa may bandang Visayas pa rin. Inaasahan yan sa bahagi ng Capiz. So kasama na ang Rojas, Panay, Panitan hanggang President Rojas na at Maayon. Sa Antique naman ang Tobas, Pomier, Haptic at Anii. Sa Iloilo ang San Joaquin at Miagao. So 2 hours o within 2 hours daw ang persisting forecast daw nito. So expected pa rin at medyo magdala ng payong. Mukhang hindi naman ganun katindi ang magiging pagbuhos ng ulan dyan sa inyo sa may bandang Visayas area. Scattered lang din at very isolated lamang. So okay lamang po para makontrol po ang grabing alinsangan ngayong araw. Sa ating current conditions, overcast po pa rin sa amin sa Caloocan, gloomy, mahangin at few clouds po dahil umiiral na nga po yung ating habagat. Bagamat medyo drier pa po ang habagat na umiiral dito sa Metro Manila at ilang bahagi po ng South Luzon, pero umuusbong na po ang habagat natin. Ayan southwest monsoon po ang nakabering o west-southwest. So umiiral pong habagat natin, kaya lang drier pa rin po ito o walang dalang masyadong water vapor, moisture sa kanya. Kaya patuloy tayo makakaramdam ng maalinsangang panahon o halos hot humid na panahon. At tumataas na nga po yung aming outside temperature. So importante pa rin ang payong at para hindi masyado direkta sa tinding sikat ng araw at sa mga inaasang afternoon rain showers pa rin na mataas ang forecast. Base sa ating forecast and storm prediction ay meron tayong 60% chance na uulanin ngayong araw. Ayun base na rin sa ating forecast and storm prediction. Hinaasahan niya sa loob daw ng 3 araw ay magkakaroon tayo ng mga isolated rain showers pa rin na naglalaro 60% or greater. So malinaw dito sa ating forecast and prediction mula ngayong araw. Sa lowest sa presyo nitala ng weather station, kaninang 5:33 AM nakapagtala kami ng lowest of 26.4 degrees Celsius. Kahapon, medyo mataas-taas na 31.1 degrees Celsius. Ang highest air temperature namin kahapon ito nag-peak to 28 PM. Ibig sabihin lamang, nasa 40.9 degrees Celsius po ang nag-iinit pandaman namin kahapon. So medyo manageable naman ang tinding init kahapon. Pero ngayong araw, asahan natin as of 10:59 AM o 11 o'clock, nasa 42 degrees Celsius na po ang aming instrumentation reading ng aking weather station sa Caloocan. So, very danger na po ang aming heat index. So, ang forecast supposed to be 41 degrees Celsius po. So, halos napakadikit ang accuracy ng forecast ngayong umaga. Inaasahan namin papalo pa yan hanggang 42 degrees Celsius ngayong alas 12 ng tanghali. Dire-diretso yan hanggang alas 2 po ng hapon. Sa ibang bahagi naman ng masa, unahin natin ang bandang Ilocos Norte kung medyo mataas na rin ang heat index na sa kanila. Yes, bahagya po, 36 degrees Celsius po at papalo pa yan hanggang 37 degrees Celsius ngayong alas 12 hanggang alauna ng hapon. So, medyo manageable sa inyo, hindi naman umabot ng 40 degrees. Sa may bandang Tugigaraw, Cagayan, nasa 39 degrees Celsius po ang inyong inaasang heat index at papalo pa yan hanggang 44 degrees Celsius mamayang alas 2 daw ng hapon. So, maalinsangan na rin dyan sa inyo sa silangan bahagi ng Nodo Luzon. Sa Santiago, Isabela naman, nasa 40 degrees Celsius po ang inyong heat index ngayon. So, mataas na po at papalo pa yan hanggang 44 degrees Celsius mamayang alauna hanggang alas 2 ng hapon. So, medyo maalinsangan na rin po kayo at huwag masyadong magbibilad at importante ngayon ang medyo malilim at magdala po ng payong. Sa Dagupan, Pangasinan naman, ang inyong heat index supposed to be ay 39 degrees Celsius po ang inyong heat index ayon sa forecast. Pero papalo daw yan hanggang 41 degrees Celsius mamayang alauna hanggang alas 2 ng hapon. So medyo maalinsangan na rin sa inyo dyan. Sa Central Luzon sa Tarlac, 39 degrees Celsius din ang inyong magiging heat index at papalo pa ito hanggang 42 degrees Celsius mamayang alas 2 ng hapon. So medyo mainit at maalinsangan na rin sa inyo. Sa bandang Batangas City naman, inasahang heat index 40 degrees Celsius po. At pinakamataas na ang 41 degrees Celsius sa inyo ngayong alas 12 hanggang alauna yan ng hapon. So, medyo manageable pa rin. Bagamat umabot na sa 40 degrees, may ituturing pa rin nating maalinsangan yan. At sa bandang occidental sa San Jose ay 39 degrees Celsius po. At pinakamataas na ang 40 degrees Celsius dyan sa inyo mamayang tanghali. Alas 12 po yan. So, ibig sabihin ay mukhang manageable din ang inyong heat index. Hindi ganun katindi. Sa Palawan ay 39 degrees Celsius po at 40 degrees Celsius ang inasang pinakamataas din sa inyo dyan ngayong 12 o'clock hanggang alas 2 ng hapon. So, despite na may forecast tayo na uulanin dyan sa may bandang Mimaropa at South Luzon,
medyo iiral pa rin ang medyo mataas na alinsangan. So medyo manageable, at sa may bandang Central Visayas naman sa Cebu, grabe ang inyong magiging alinsangan dyan, at heat index papalo daw sa 44 degrees Celsius, which is mukhang yan na ang pinakamataas ninyong heat index ngayong umaga at maghapon dyan sa Cebu. So ingat at uminom na maraming tubig at magdala po ng payong. At importante din yan dahil may mga afternoon rain showers din daw ang iiral. Sa Mindanao naman sa Davao City ay mababa naman ang inyong heat index, pinakamataas ng 36 degrees Celsius, so walang masyadong komento tayo dyan. At sa Zamboanga Peninsula naman ay mas mataas kaysa sa Davao City, 37 degrees Celsius po, at yan na ang pinakamataas sa inyo, bagamat manageable din na hindi naman umaabot sa 40 degrees Celsius ang forecast ng magiging heat index sa inyo. So mukhang magiging mas maalinsangan sa bandang Luzon pa rin, kasama na ang Central Luzon at Extreme Northern Luzon, lalo na sa Silangan, kasama ang Metro Manila at ilang bahagi ng South Luzon. Bagamat medyo manageable at hindi naman grabe ang alinsangan, pero medyo makaka-heat stroke pa rin yan kahit papaano kapag tumatagal na nakababilad kayo sa tinding sikat ng araw, lalo na nitong tanghali. At sa hapon naman ay swertehan na lamang na pumasok po yung forecast na magkakaroon ng mga isolated rain showers mamayang hapon. So, importante pa rin ang payong mga folks. Samantala sa PH extreme past 24 hours naman, kung tatabi natin, nangunguna ang butuan sa may pinakamaalinsangang air temperature na 34 degrees Celsius. Sa Baguio, stationary lamang sa 17 degrees Celsius ang pinaka-lowest temperature. At sa Inulan naman, ang Kalayan, Cagayan pa rin, nakaranas sila ng 41 millimeters na total rainfall. Wala kaming pag-ulan sa Caloocan since kahapon. At meron tayong space weather status ngayon. Medyo may mga minor to moderate tayo na geomagnetic field at X-ray flux o solar flare. So silipin po natin mula kaninang umaga ay expected na persistence po yung ating warning conditions. As of 10:19 AM ang latest alert nito. Naka-warning po na mayroon tayong KP4 index, pero kaninang madaling araw hanggang kanina ay naging mataas po yung NOAA K index at yung solar flare. At base dito sa ating forecast, ang NOAA KP index aabot sa at least 4.67 G1 geomagnetic storm ang aabutin. So mababa naman ang effectivity ng solar radiation chance. Yan, mababa naman. At yung possible radio blackout ay 55% chance hanggang sa loob ng 3 araw. Well, minor to moderate ay inaasahan at posibleng umabot sa R3 between August 10 hanggang August 12 po yan. Base na rin dito sa forecast. Well, kung sisilipin mo natin ay hindi naman masyado malakihan yung mga sunspots ng cluster. Kaya lang masyadong cluster po yung nakatutok sa atin sa Earth ng mga sunspots mula sa haring araw. Marami-rami rin cluster ito. AR4172, AR4169, 71 at 4176 cluster. Maliliit naman ito, kaya lang naka-cluster kasi siya, so marami-rami po yung spotting. Kaya medyo tumataas din yung sunod-sunod na arrival ng solar wind. Mataas-taas ng konti ang ating daily sunspot number, 137 po. So makikita natin nagkakaroon tayo ng above normal speed ng solar wind po. Ayan o. Ayan, umaabot sa more than 560 km a second or more than 2 million km per hour ang bilis ng solar wind. So malakas ang naging impact. Inasahan niya na nagkaroon tayo ng minor na solar X-ray flux na 1.7 as of kaninang madaling araw, 12:10 AM po ito. At nag-maximize din ito ng 12:21 AM kaninang madaling araw din na M1.6 lang naman. So medyo manageable naman, pero ngayon ay nasa R1 pa rin tayo na pumapalo ng 1.5 yung ating solar X-ray flux. So at least nasa R1 category o minor. Yan, at least minor lamang na solar X-ray. So medyo mayroong pag-iral tayo na at least M categorical solar flare. So hindi naman ganun katindi, so walang masyado epekto sa solar photon, pero yung ating geomagnetic field ay mula kaninang kagabi na mga alas 11 ng gabi, nagkaroon tayo ng KP6 index na geomagnetic field. So nagkaroon ng matinding collision sa ating magnetosphere, pero at least nakayanan naman, at mula ngayong umaga ay at least medyo kaya-kaya na, medyo kaya nang i-handle ng ating magnetosphere. Hindi na masyado malakas ang significant impact, hindi kagaya kahapon, hanggang kagabi tumaas po yung impact ng solar wind.
So, hindi manageable naman, hindi ganun kalala. At makikita natin yung auroral forecast mula kagabi sa atin sa Pilipinas ay sa Northern at Southern Hemisphere, nagkaroon sila ng mataas na auroral activity. Ayan o, kitang-kita po, lumagpas ng 50%, umabot pa ng 90% sa may bandang Australis o sa South Pole. At dito naman sa may bandang North Pole naman ay, kung makikita ninyo, hindi naman ganun katindi. Bandang South Pole lamang ang may malaking epekto kahit kaano. Dahil makikita ninyo yung quadrant ng ating plasma density ay mataas sa may bandang stereo A or bandang pa-south po ito. Yan o. So makikita ninyo dito yung density. Hindi masyado sa norte pero sa south halos mataas. Kaya meron tayong moderate na at least dirigium absorption na at least 15 MHz po. Apektado ngayon ang Southeast Asia kasama ang Pilipinas. So makakaranas tayo ng parang mga medyo maalam microwave at magkakaroon ng bahagyang epekto sa ating mga GPS at geostationary satellites ng kakaunti. Well, may precautionary naman yung mga latest na geostationary satellites na mga inilaunch na mga bagong satellite na mayroon na silang protection para sa mga malalakas na solar wind. So at least may idea tayo na kung sakali magkakaroon ng mga ilan pa ring mga miscalculation sa GPS at weather monitoring. Yan o, medyo mataas po. Nagmo-moderate. At least moderate. Wag lang umabot sa more than 25 MHz. So, mataas ang auroral latitude at 67.5 degrees at mahina ating high frequency condition band pa rin between 40 to 80 meters. Fair naman sa maghapon pero sa gabi ay 10 to 12 meters naman ang medyo mahina ang transitional. So, nasa solar flare probability of 56% po, which is makikita natin sa itaas sa ating analysis na may possible blackout tayo na 55% po ngayong araw hanggang 12 daw ng Agosto. So sa outside humidity natin, moderate po, na 72% ang ating concentration dito sa NCR o dito sa amin sa Caloocan. At mayroong 5% na bumaba ito since last hour. Atmospheric pressure natin, alanganin, pero moderate po ang mataas na atmospheric pressure natin na 1,009 hectopascals. And steady to since last hour. Kasalukuyang high tide po tayo. So, kung titingnan natin kung mataas pa rin ba sa 1.3 o mahigit pa ang ating sea level, yes, mataas po, 1.4 meters po. So, ibig sabihin po ay napakalalim po ng ating sea level dahil sobrang taas po niya ngayon. So, wala naman sigurong papalaot ngayon pero yung mga magbe-beach goers, bantayan po natin ang ating mga chikiting na maliligo ngayon dahil malalim-dalim po ngayon ang baybay ng karagatan dahil mataas po ang sea level. Ibig sabihin, mas malalim po kaagad ang ating baybaying dagat. So sa mga maliligo, at least meron tayong idea kapag nasa high tide status po tayo ngayon. 1.4 meters po ang taas, kaya grabe ang lalim ng high tide natin. So delikado po. Abantayin po natin lalo na sa mga kabataan natin na balak maligo ngayon. At kasabay ng pag-alon, lalo na sa hilagang kanluran ng Northern Luzon, ingat po dahil delikado po kapag mataas ang high tide tapos maalon pa, masyado pong delikado yan sa mga kabataan natin na magsosolo pong maliligo sa karagatan ngayon. Sa atin na maalmanak, sumikat ang haring araw kaninang 5:41 AM at inasang lulubog po ito mamayang 6:21 PM at sa ating 99% morning gibbous na po, illuminated pero halos full moon pa rin siya. Ay sisikat po ito mamayang gabi na po 7:08 PM at lulubog ito bukas na ng umaga 7:08 AM din. So moonrise 7:08, moonset 7:08 din ang oras. At sa ating local weather outlook naman, para ngayong linggo hanggang bukas ng Lunes, magiging maulap ang ating maghapon pero asahan ang afternoon rain showers na may localized thunderstorms po. 80 to 84% chance po ang pag-ulan ngayong hapon, ngayong maghapon na ngayong linggo. So expected yan lalo na sa hapon po. So importante po ang payong. At sa Lunes naman bukas, partly cloudy rin na ating umaga na maghapon at may mga afternoon rain showers din tayo at localized thunderstorms. 65 to 70% naman ang chance na pag-ulan, so wag nating baliwalain dahil baka bigla ang magkaroon na tayo ng localized thunderstorms pa rin despite na magiging maalinsangan o maaraw naman sa umaga. So take note yan mga folks.
So, diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite imagery. Makikita po ang ilang kaulapan lamang ang umiiral sa hilagang bahagi ng Nodo Luzon. So, mga isolated lamang ang kalat-kalat na pag-ulan dito sa buong bahagi ng Nodo Luzon. Especially sa may bandang Ilocos Region hanggang dito na yan sa bahagi na ng Mountain Province, Abra, Benguet hanggang Pangasinan yan. So, hindi natin masyado tatagalan pa dahil halos katamtaman lamang ang panahon at ilan lamang ang kaulapan maging sa silangang bahagi ng Nodo Luzon. Magkakaroon lamang na may ilang katamtaman na pag-ulan din ng Isabela at ilang bahagi ng Kasiguran Aurora or bandang Quezon Province, pero hindi naman tumatagal ito at panandalian lamang. And the rest ng Central Luzon at Zambales kasama na ang Angeles, Pampanga hanggang Bulacan, maaraw at overcast din tayo. So magiging mas maalinsangan kahit papano at hot humid ang paligid, pero hindi mawawala ang 60% chance ng isolated rain showers pagdating po ng hapon o gabi. Inaasahan din ang katamtamang panahon sa buong Southern Luzon, kabilang ng Mimaropa. So expected pa rin ng mga kalat-kalat pag-ulan sa hapon o sa gabi. So hindi naman natin masyado madidetalye yan dahil halos katamtaman ang lagay ng panahon sa buong Southern Luzon, kabilang na ang Mimaropa area. Ganon din sa bandang Visayas, bagamat mas nagiging maulan o kalat-kalat ang iiral dyan sa may bandang Iloilo, Guimaras at ilang bahagi dyan sa may bandang Antique. At dyan sa may bandang Kaluran ng bandang Bacolod, sa Negros Occidental, dyan sa may bandang La Carlota, Bago hanggang Bacolod, pero panandalian lang din. At generally, katamtaman lang din ang lagay ng panahon sa inyo maghapon. Ganon din sa Cebu, Bohol, Southern Leyte, Northern Leyte at Eastern Samar. Halos katamtaman ang magiging maghapon natin at ilang kalat-kalat tamang na pag-ulan ang iiral sa maghapon. So inasahan sa maghapon ang mga isolated lamang na mga pag-ulan sa buong Kabisayaan. Pagdating naman sa Mindanao, ganun din, mas maalinsangan din sila at maaraw, katamtaman din ang lagay ng panahon, mga isolated lang din ang pag-ulan, ang iiral, maging dyan sa may bandang Davao region po. So very overcast lamang tayo, pero moderate at mostly fairly weather naman tayo sa buong parte ng Mindanao. Maliliitan lamang na mga isolated cases sa mga pag-ulan dito sa Sorsogon area at ilang bahagi ng Zamboanga Peninsula. Yan. Yan lamang at maliliitan lang naman na mga isolated lang na mga mahihina lamang kadalasan ang magiging buhos ng ulan natin sa maghapon. So halos walang masyadong water vapor tayo nakikitaan sa buong Mindanao area. So rest ng bansa ay halos katamtaman lang ang magiging panahon natin talaga. Mga maliitan lamang ang tsansa ng pag-ulan natin ngayong maghapon. Diretso agad tayo sa ating ginagamit na computer-generated tropical cyclone sector. Itong si Severe Tropical Storm na may international name na Pudul ay as of 11:30 AM ngayon. Almost stationary po ang kilos niya ngayon, pakanluran. At halos malapit na siya sa boundary ng ating PAR o Philippine Area of Responsibility. As of 11:30 AM, ang kanyang center air pressure niya ngayon, 992 hectopascals. At may maximum 1 minute sustained wind na ito na 102 km per hour. At buksong umaabot na ng 132 km per hour. Sa 10-minute average na ginagamit natin ay nasa 90 km per hour po ito. So under severe tropical storm category na nga siya. At buksong umaabot ng 117 km per hour. Mabilis-bilis na po ang pagkilos niya at 26 km an hour. So kapag bumibilis po ang kilos ng nitong si Goryo, ay inasa natin mukhang mapapaaga po ang pagpasok niya. So either bago maghating gabi siguro na makakapasok ito ng PAR or mangyayari pa rin yung forecast mula sa report natin kahapon na bukas na ng Lunes ng madaling araw ito papasok ng Philippine Area of Responsibility. Ayan o. So bumibilis po kasi ang kanyang pagkilos na 26 km an hour. So bumibilis din po yung paglapit niya dito sa pinaka-domain natin ng Philippine Area of Responsibility. At mula sa ating tropical cyclone track combination, medyo magka-distansya po yung forecast track ng Joint Typhoon Weather Center at ng Japan Meteorological Agency. Ito po yung kay Joint Typhoon Weather Center at ito naman ay kay Japan Meteorological Agency. Pero ngayong araw, halos magkakapareho sila ng forecast track. Makikita nyo po, halos dikit po yung forecast track nila na iisa lamang na ito ay papasok ng Philippine Area of Responsibility either mamayang gabi po yan, bago maghating gabi or bukas na po ng madaling araw po. So alanganin po na mamayang gabi or bago maghating gabi or bukas ng madaling araw po. So at least may idea tayo na alanganing mamayang gabi o bago maghating gabi o bukas na po ng madaling araw ng Lunes, ito papasok ng ating Philippine Area of Responsibility. So at least mayroon na tayong idea.
Either way po dyan, kung mamayang gabi o bukas ng madaling araw ito papasok, ay inaasahan lamang natin ito ay nasa loob na ito ng ating PAR bukas ng Lunes po. So dahil papasok na siya ng PAR, either bago maghating gabi o bukas sa madaling araw, tatawagin na natin yan sa local name na Goryo na. So yun po. At inasahang kikilos pa rin ito bandang Pakanluran hanggang bukas po ng umaga. Then unti-unti kikilos na ito pahilagang Kanluran na mga bandang hapon po yan bukas. Yan, mga bandang tanghali o hapon bukas ay medyo kikilos na ito pa west-northwestward at tutumbukin ito ang bandang isla ng Ishigaki or bandang Miyakojima, Japan. Expected lalapit ito sa baybayin mga Wednesday na po ng bandang hapon. Ayan o, mga Wednesday na po yan ng bandang hapon. So, mula bukas po hanggang Martes, inaasahan na natin na magpapalakas ito sa ating habagat at tuluyang mahahatak po yung habagat sa kanluran. Ang medyo advantage lamang nito or medyo magiging crucial po yung magiging hatak sa habagat dahil kung titingnan po natin yung quadrant ni Bagyong Goryo, maliit lamang ang magiging diametro ng bagyo. So dahil sa maliit lamang ang magiging diametro ni Goryo, ay mukhang magiging maliitan lamang din ang paghatak sa ating habagat. Pero hindi pa rin natin i-rule out ang paglakas nito dahil again, magdedepende yan sa intensity nitong si Goryo pagkapasok nito ng PAR bukas po yun na madaling araw or bago maghating gabi mamaya. So makakahatak pa rin yan sa ating habagat at makikita naman natin sa pinaka-satellite imagery kung i-activate po natin. Ayan, yung kanyang monsoon trap ay medyo malawak pa rin ang paghatak nito. Kaya lang hindi ganun kalakas ang hatak niya dahil medyo compact pa po o maliit pa po yung diametro niya. At dahil sa maliit po yung diametro niya, yung range na mahahatak niya sa habagat natin dito sa may bandang Luzon ay magdedetermine. Bagamat mas malapit ito sa may bandang Itzilin Nodo Luzon, pagsapit po yan ng bandang Martes o Miyerkules, ay maapektuhan pa rin na malawakang pag-ulan ang buong bahagi ng Nodo Luzon. So either Tuesday po yan or Wednesday, pag-aralan pa rin ng ating mga local government units kung kailangan mag-suspend po tayo ng klase. Siyempre ay susunod pa rin kayo sa magiging advisory ni Pag-asa po niyan. So yun po ang ating ini-expect niyan. Pero asahan natin na magiging maulan po ang parte ng Nodo Luzon pagsapit yan ng bandang Martes o Miyerkules po yan. Yan, makikita po natin yung sentro nitong si Pregoryo. Halos masyado siyang maliit o very compact lang na bagyo. Hindi siya ganun kalawak yung kanyang outer rain band niya. Ayun. So medyo compact siya masyado at hindi ganun magpapa-apekto sa bandang Iksim Nodo Luzon at wala pa rin tayo nakikitaan sa ngayon na ito'y maka-apekto na malaki o tatama man lang sa malaking kalupaan ng Nodo Luzon. Yan. Pero in-expect pa rin natin sa may bandang Martes o Miyerkules ay magtataas siya ng tropical cyclone wind signal ang extreme Nodo Luzon, either tropical cyclone wind signal number 1 siguro sa may bandang Batanes, Coop Island or dyan sa paligid na yan ng bandang Batanes, Coop Island. Nakipag-asa na po yan kung magtataas dahil yung cone of uncertainty nitong si Goryo ay halos dito lamang yan sa may pinakadulo ng Batanes aabutan. Halos hindi sakop o hindi tatamaan ang buong bahagi ng Babuyan Islands at Batanes, Coop Island. Unless biglang magbago po yung kanyang forecast sa susunod na 24 oras po. So yun po ang kasalukuyan natin nakikitaan. At wala tayong nakikitaan talaga na magkakaroon ng malaking landfall scenario. Pagsapit po ng bandang Miyerkules, pagtawid nito ng Miyakojima or bandang Ishigaki, Japan, ay babaybay nito ang bandang hilagang baybayin ng Taipei, Taiwan. So mas apektado po sila dyan. Mag-iingat pa rin yung mga OFW natin sa Taiwan dahil kayo po ay raragasain pa rin nitong si Bagyong Goryo. Bago ito umexit ng Philippine Area of Responsibility at expected daw ang pag-exit nito by Wednesday po yan ng umaga. Yan, mga Miyerkules ng umaga, this coming week po. So, expected po ang exit niyan sa ating PAR sa Miyerkules po. So, patuloy pa rin tayo ting babantayin ito dahil yung magiging hatak nito sa habagat ang medyo babantayin pa rin natin. And so far, yung kanyang Spaghettios, yung Tropical Cyclone Intensity Forecast para kay Bagyong Goryo ay sa susunod na 3 hanggang 4 na araw ay nanatili lamang na hanggang severe tropical storm ang aabuti na intensity
ng bagyo ayon dito sa ating tropical cyclone intensity forecast. So sa ngayon ay wala tayong nakikitaan na aabot ito sa typhoon category maliban na lamang sa 1 minute average niya na aabot sa typhoon category na 120 km per hour. Ayon yan kay Joint Typhoon Weather Center. Pero ang pinagbabasehan kasi natin ay 10 minute average, which is severe tropical storm lamang ang aabutin nito na nasa around 90 to 99 kilometers per hour lamang or greater, na hindi aabot ng 120 kilometers per hour yung maximum sustained wind. So yun po ang sinusundan natin, yung 10 minute average. So expected lamang na hanggang severe tropical storm lamang ang kakayanin nitong si Goryo pagkapasok ng ating PAR either bago maghating gabi o bukas ng Lunes. At mula naman sa ating tropical cyclone assessment monitoring kung yung pagbabago o may posibilidad pa bang magbago ng direksyon itong si Goryo bukas. So sub-sub pa ba ito? Magkakaroon ba ng high pressure area? Kung sisilipin natin dito, mula sa global spectral model natin, makikita po natin ang pagpasok ni Goryo dito sa PAR. Yan, makikita po at kikilos ito pakanluran at ayon sa global spectral model, medyo mas mababa yung track nitong si Goryo. Yan o. So medyo mas mababa ito at bandang southern Taiwan ito tutumbok. Ayan o, pagdating po ng Miyerkules. Yan o. So mas mababa. Ang forecast track kasi ng actual na forecast track ng Japan Meteorological Agency medyo mataas pa ganyan. At kay Joint Typhoon Weather Center, ganyan naman. Bandang dito sa hilagang bahagi ng Taiwan tutumbok. Ganyan yung forecast nila ngayon, pero dito sa Global Spectral Model, mas mababa naman ang forecast track niya. So makikita natin na medyo iba-iba pa yung forecast niya. So hindi pa talaga absolute yung forecast. Dahil makikita natin dito sa Global Spectral Model, mas mababa po yung track niya. Yan. Kaya lang, yung pagbaba niya, bandang southern part lang ng Taiwan ito tutumbok. So wala pa naman tayong nakikitaan dito sa ngayon na tatamaan ang anumang kalupaan ng Nodal Luzon pa rin. Yun, malinaw po yan dito. Pero at least, na mas mababa siya, mas malakas po ang magiging epekto niya sa Nodal Luzon sa mahahatak na habagat. Ayun, kitang-kita naman po. Ang kagandahan lamang nito, masyadong compact po itong si Goryo, hindi masyadong malawak yung kanyang diametro, kaya at least medyo hindi ganoon kasing sungit na mga nagdaang bagyo ang maaapektuhan. Doon lamang sa pinaka-focus center niya ang mas maapektuhan lamang ng bugso ng hangin niya. Hindi masyado malawakan yung maapektuhan ng mga bansang dadaanan ni bagyong Goryo. Yan. So mula sa pinaka-mean sea level pressure, kung titingnan natin yung track din, makikita din natin dito ay mababa rin yung forecast track niya. Yun o. Medyo mababa. Bandang south ng Taiwan ito tutumbok. Pag ganyan. Yan. So, at least doon lamang ang naglalaro siya. Hindi nakikitaan na susubsob pa ito dito sa may bandang Batanes Group of Island kahit mapano. Ayan. Yun ang sa kasalukuyan nakikita natin. At yung tropical cyclone strike probability ay wala tayong latest tropical cyclone strike probability. Pero nung nakarang araw, nakitaan na natin na magiging mas apektado na ang bahagi ng Nodal Luzon. At least mga hanggang 20% to 5%. Yan, 10 to 20% sa may bandang Isim, Nodal Luzon. At hanggang 5% naman sa may bandang Metro Manila at South Luzon na maapektuhan ng tropical cyclone strike probability na huli nating ni-report yan ng isang araw po. So malinaw yan mga folks ha, yung kasalukuyang magiging forecast ngayon ni Goryo. At mula naman sa computer models naman kay GFS, dito halos pagitan lamang o bandang mid o kalagitnaan ng Taiwan ito tutumbok. Yan, mga Miyerkules din o Wednesday. Kay ICMWF naman, bahagyang mas mataas. Ito yung actual na forecast ICMWF. Mas mataas po yung forecast track niya. Which is nakita nyo yun sa ating tropical cyclone sector. Ganyan yung actual na forecast track niya. Kapareho kay Joint Typhoon Weather Center. At mas mataas ng konti kay Japan Meteorological Agency naman. Yun. So, at least, yun ang mas accuracy na nakikita ni ICMWF na medyo mataas po at wala tayong nakikita na maapektuhan ang hilagang bahagi ng Luzon. Kay NAVGEM naman, kung titingnan natin dito sa forecast, ay ganon din ang magiging tumbok niya.
mataas din masyado. Halos kapareho sa track ng Japan Meteorological Agency. So mataas pong confidence na mukhang ganito ang magiging takbo ng kilos ni Goryeo pagkapasok ng PAR either mamayang mahahating gabi o bukas ng madaling araw, at tutumbukin nito ang bandang Northern Taiwan at Eastern China. Pagsapit yan ng Miyerkules hanggang Huwebes na po yan. Yan po ang ating analysis ngayon, at manatili nating babantayan ito dahil malayo pa rin ang bagyo, so marami pa rin pagkakataon na posible pa rin biglang may sumulpot na high pressure area dyan sa may bandang South of Japan na magbabago sa magiging kilos ni Goryeo. So tututukan pa rin natin ito maigi. Samantala sa ulat lindol, kahapon mayroong naitala tayo na kauna-unahang magnitude 5 sa may bandang southern part ng Mindanao. Ito po yun, na-detect ng aking seismograph. Yan. At i-review po natin yan. At since kahapon po yan, hindi na po yan lalabas sa bago nating bagong latest data ngayong araw, dahil parang lamang ngayong araw po yung data na ito. Kung titingnan natin sa short period seismograms ng PHIVOLCS, merong isang magnitude 6 dito. Malamang aftershocks ito mula kahapon na may lalim na 56 km depth. Ito yan nasa biban ng Balut Island na naman ng Davao Occidental. Naganap ito kaninang 5:17 AM po. Which is, kung babalikan niyo po, nagkaroon ng ayan, from magnitude 5.9, binabaan nila ito sa magnitude 5.3 sa may southeast ng Governor Hinoroso. Kahapon po ito, naganap ito 7:33 PM po yan. Ayan, ito yung kaunahang magnitude 5 na naitala natin ngayong buwan po yan ng Agosto, na may lalim na 91 km. Yan po yung naganap kahapon, which is nag-alarm din yung aking cellphone dahil na-detect din sa International Seismic Network yung pagyanig nito sa may bandang Governor Hinoroso. So nagkaroon din ng aftershocks. Actually hindi naman siya aftershocks dahil malayo ito, pero magnitude 4.6 nga po ito sa may bandang Balut Island. At mas malapit po ito sa may bandang isla ng Sarangani po. So malamang nakaramdam sila ng at least intensity 2 dyan sa paligid. Hopefully walang nagkaroon ng cracking sa inyong paligid so far. Yan, at marami naman rin ang mga moderate at minor earthquakes. So meron na tayong isang magnitude 5, pero kung bibilangin natin ang total earthquakes natin gamit ang ating historical earthquake ngayong araw, for the month of August of course, yan, i-load po natin ang month of August. Meron na tayong total of 309 earthquakes. 301 dito is magnitude 2.0 pataas, at 7 sa magnitude 4.0, at meron na tayong isang magnitude 5.0 dito na itala nga po dito sa may bandang Governor Hinoroso. Southeast ito ng Governor Hinoroso, Davao Oriental. Naganap po ito kahapon ng gabi, 7:33 PM po yan naganap. Ayan. So yan po. Yan yung kauna-unahang magnitude 5 natin na itala sa bansa, at sa may Mindanao na naman ito. So, ibig sabihin lamang medyo mas mag-iingat at alisto po tayo dahil marami pa rin ng cluster earthquake pa rin dyan sa may bandang Mindanao na more than 169 total earthquakes. Sa may bandang Luzon, kakunti pa lamang. Isa sa 90 total earthquakes at 31 sa may bandang Exim Nodo Luzon po na total earthquake. So, hindi pa masyado ganon karami, pero maging mas alisto po tayo mga folks. At narito naman ating 3-day to the weather forecast para sa araw ng Linggo, August 10, 2025.
At hanggang dito na lang konting daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Linggo, August 10, 2025. Huwag pong kalilimutan na mag-like, share, and subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang sa ating website na www.pimoweather.com para sa iba pang detalye nyo malaman na hindi natin isama ngayong tanghali na sa ating report. Asahan lamang natin na maaraw pero expected ang isolated rain showers and localized thunderstorms pagsapit naman ng hapon ha. So take note at importante ang payo. At visit lamang sa ating website sa gusto malaman pa rin ang pinaka-dynamic events mula sa reading ng aking aparato sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.